Magandang araw sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Kuya Chris at welcome sa ating channel. Isa sa ating taga-subaybay na si Riel ang sumulat para ibahagi ang kanyang kwento tungkol sa isang makabagong kondominium sa Maynila na may isang misteryosong palapag na hindi kasama sa elevator. Ang ika-13 palapag. Si Riel ay isang binatang researcher na nahikayat tuklasin ang hiwaga sa likod ng alamat ng palapag na ito. Ngunit sa kanyang pag-usisa, matutuklasan niyang hindi lahat ng pintuan ay dapat buksan. Lalo na kung ang kabila nito ay tila kabilang na sa ibang dimensyon. Narito ang nilalaman ng kanyang liham sa atin. Magandang gabi, Kuya Chris. Ako po si Nathaniel, isa sa mga taga-subaybay ng iyong channel. Gusto ko pong ibahagi ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Hindi ko po alam kung panaginip lang ito, bangungot o isa ng babala. Sana'y mapakinggan mo ito. Ang aking pong kwento ay tungkol kay Riel. Si Riel ay isang 26 anyos na data analyst at freelance science researcher. Isang gabi, lumipat siya sa isang bagong kondominium sa Maynila. High-tech ito, may facial recognition, AI security at automatic elevators. Pero may isang bagay siyang biglang napansin at dahil dito ay kinausap niya agad ang admin ng gusali. Ma'am, napansin ko lang po. Bakit po walang 13th floor sa panel ng elevator? Sir. Cultural practice lang po. Sinasabing malas kasi ang number 13. Pero nang mapansin ni Riel sa blueprint, may estrukturang eksakto para sa isang palapag sa pagitan ng 12 at 14 at dahil dito hindi siya mapakali. Isang gabi, habang pinoproseso ang blueprint ng building, napansin ni Riel ang kakaibang glitch sa kanyang AI scanner. May lumalabas na datos ng aktibidad mula sa hindi kasamang palapag. Ang 13th floor. Bakit may kuryente roon? May gumagalaw. Gamit ang override code na nakuha niya sa kanyang kaibigan na technician, pinilit niyang i-access ang elevator console. Tumugon ito. Accessing 13th floor. Biglang lumamig ang paligid at umakyat ang elevator pataas. Pagbukas ng pinto, mausok. Malabo ang mga ilaw, walang tao. Pero may mga bakas ng putik sa sahig, merong ding lumang upuan. May naririnig siyang isang alarm clock na tiktak ng tiktak kahit wala namang orasan sa buong gusali. Maya-maya ay may narinig siyang boses. Tulungan mo kami, hindi kami makaalis. Sino yan? Paglingon niya, may mga taong nakatayo sa gilid. Lahat sila'y tila lumulutang. Walang mukha. Ang mga mata nila'y parang butas, itim, malalim. Tumakbo si Riel pabalik sa elevator. Ngunit sa tuwing pipindutin niya ang ground floor, laging bumabalik sa 13th. Dito niya nakita ang isang lumang picture frame. Picture ng mga unang tenants ng kondo. Pero andun siya.
Kasama siya sa picture. Hindi ito maaari. Bakit andito ako? Di pa ako pinapanganak noong 1994. Sa sulok ng silid, isang pintuang bakal ang unti-unting bumukas. Mula rito'y may tila umuusbong na dilim na parang mga usok na may buhay. Isa-isang tinatawag si Riel sa pangalang Ismael. Isang pangalang hindi niya kailanman ginamit. Sa isang biglaang sulyap sa salamin, nakita niyang hindi na siya si Riel. Ang mukha niya'y tila unti-unting nababago, humahalo sa ibang anyo. Ang mata niya'y naging itim. Ang balat niya'y nanlalamig. Hindi ako to. May napansin siyang isang pinto sa hindi kalayuan. Narinig niya ang boses ng matandang babae mula sa likod ng pinto. Bumalik ka, Ismael. Ikaw ang tagapagbukas. Ikaw ang susi. Agad siyang kinilabutan. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sa huling pagsubok, sinira niya ang elevator panel. Pero hindi pa rin ito bumukas. Agad siyang tumakbo sa hagdan na nasa gilid ng elevator. Pero sa bawat palapag na nilalagpasan niya, paulit-ulit lang ang numerong 13. Sa wakas, sa ikatlong pagsubok, bumukas ang pinto. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Nagulat siya dahil hindi ito ang kondo. Ito'y ospital. Siya'y nasa kama at may nakakabit na life support machine. Sir Nathaniel? Sa wakas nagising na siya. Sabi ng isang doktor, si Riel pala ay si Nathaniel. Siya pala ay nagka-induced coma. Sumailalim pala siya sa isang eksperimento para sa futuristic AI brain interfacing project. Pero bago siya lumabas ng hospital, may narinig siyang bulong sa tainga niya. Babalik ka rin sa 13 palapag. At dito po nagtatapos ang aking kwento, Kuya Chris. Sana'y mailahad mo ito sa iyong channel. Hindi ko alam kung ano ang totoo, kung panaginip lang o babala. Pero ngayon, bawat elevator na sinasakyan ko, lagi kong tinitignan. Baka lang may lumitaw na number 13. Maraming salamat po at ingat lagi. Sumasainyo, Nathaniel. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at mahilig ka rin sa mga nakakakilabot na kwento ng siyensya, kababalaghan at suspense, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong uploads. Malaking tulong ito sa amin bilang content creators at inspirasyon para ipagpatuloy pa ang paggawa ng mga istoryang katulad nito. Maraming salamat sa suporta at ingat ka palagi.